Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh, o aking kaluluwa. Purihin siya Purihin siya at aking aawitan. aking aawitan habang ako'y nabuhay. Sa Diyos na lumikha ninyong kalangitan, ng lupa at dagat, at lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay maaasahan. Tayo pong lahat ay tumayo at ating awitin ang awit ng pagsamba. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyong banal na presensya sa umagang ito. Maraming salamat po sa bagong araw na iyong ipinagkaloob. Isang araw ng buhay, pag-asa at pagkakataong muli kang sambahin. Sa panahong ito na Adbyento, ihanda mo po ang aming mga puso at isipan na tanggapin ang liwanag na nagmumula sa iyo. Linisin mo po kami sa anumang alalahanin, pagod at bigat ng damdamin upang ang aming pagsamba ay maging dalisay at kalugod-lugod sa iyo. Puspusin mo po kami ng iyong banal na espiritu sa aming mga awit, panalangin, pakikinig sa iyong salita, at sa bawat sandaling ng aming pagsasama. Nawa ang lahat ng aming gagawin sa pagsambang ito ay magbigay ng papuri at kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, na aming sariling Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang Pasko ay narito na. Ang Panginoon ay narito. Ang Panginoong Hesus ay hindi lamang nagbigay ng buhay na pag-asa at kapayapaan. Sa Kanya rin nagmumula ang kagalakan. Sa piling lang niya, matatagpuan ang tunay na kagalakan sa buhay na ito at sa buhay na darating. Ano man ang mga problemang dumarating sa atin ngayon,
Pinapaalala sa atin ni Isaias na sa lahat ng ating paghahanda at marubdob na paghahangad sa darating na kaharian ng Diyos, hindi natin dapat kalimutan na ang pagliligtas ng Diyos ay dumating at darating. Sa kagalakan ay sasalok ka ng tubig mula sa mga balon ng kaligtasan. Sa kagalakan ay maaalala mo na ang pagliligtas ng Diyos ay naruroon na sa atin. Sa harap ng mga kaguluhan at pagdurusa ng mundo, pinipili nating mamuhay sa masayang presensya sa Diyos at sa isa't isa. Hindi tayo tatalikuran mula sa sakit at sakit sa ating mundo at hindi tayo titigil sa pagsasaya sa Diyos na ang kanyang kaligtasan ay pumupuno sa atin upang umapaw ang pag-ibig ng Diyos ay dumala sa atin at bumaha sa ating magulong mundo ng pag-asa, kapayapaan at kagalakan. Sinindihan natin ang kandilang ito ng kagalakan bilang tanda ng ating pangako na naroroon sa ating sarili, sa ating mga kaibigan, sa ating kapamilya, at sa ating mga kapitbahay na nasa pagbabahagi ng ating mahihirap na buhay ay makikibahagi tayo sa maluwalhating kagalakan ng pagliligtas ng Diyos ng sama-sama. Ayan, God's morning po sa ating lahat. Hello po. Ayan, handa na po ba kayong purihin ng ating Panginoon? Ayan, kung ganun po tayong lahat ay tumayo at purihin ng ating Panginoon na Diyos.
sambahin ng ating Panginoon. Sapagkat siya'y nararapat na ating purihin, sambahin. Panginoong Diyos, maraming salamat po, Lord God, sa pagkakataon na ito, Lord God. Ngayong Advent season, Lord God, ikaw lang ang siyang sentro ng aming buhay, ng aming araw, Lord God. Ikaw lang ang siyang aming pupurihin, sasambahin at pagluwalhatiin, Lord God. Salamat sa dakila
dakila ka, O Diyos, Panginoon. Maraming salamat po. Nararapat kang papurihan, Lord, sambahin. Itinataas namin ang pangalan mo magpakailanman, Lord. Maraming salamat. Ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. God's morning po sa ating lahat. At sinabi ni Maria, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao ay tatawagin akong pinagpala. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng salinlahing may takot sa kanya. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasaganan niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod at hindi niya kinalimutang kahabagan ito. Tulad ng kanyang ipinangako sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa lahi nito, magpakailanman. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Isang pinagpapalang umaga po sa ating lahat. God's morning. Yan. Batiin po natin yung ating mga katabi. Napakabilis po ng araw, December 14 today, third Sunday of Advent, 11 days before Christmas. Palakpakan po natin ang Panginoon. At dahil December 14 na, marami pong mga opportunity na makapaglingkod tayo sa Panginoon. Mag-start na po sa 16, sa Martes ng gabi, ang ating pong simbang gabi. Tuwing alas 7 ng gabi. So, eksakto pong alas 7 kasi kasama natin po yung bawat baitang gabi-gabi. Mayroon pong mga bata at mga parents ng ating school na makasama po natin. So, simbang gabi, 16 to 24, tuwing alas 7 ng gabi, maliban po sa 21 na regular Sunday. And of course, ang lahat ng mga ito ay paghahanda sa big day celebration sa December 25. Yun po yung ating pong pinaka-culminating activity ng Christmas 2025. So, pwede po kayong pagkaroon ng ministry opportunity na maging tagapanguna, tagapagsalita, pero puno na. Magpa-snacks at siyempre po ay dumalo sa ating pong. Mayroon pong ilalagay yatang papel o kaya kausapin ninyo si Teacher Casey para sa inyo pong tuka na magpamerienda. At yung mga kasama po ninyo kasi group by group po tayo. Then ito pong isang ministry opportunity po sa December 20, Pray the Boys and Girls Christmas Party na gaganapin po doon po sa Katihan.
pinag-isa po na natin sila. Kasama po natin ang CLC SELG, yung PTF, General PTF, at saka faculty and staff. So, samahan po natin sila. Kaya lang, hahatiin po natin yung group natin kasi po sa December 20, mayroon din pong bayanihan ng pag-aayos ng camp sa San Esteban. So, palagay ko po yung mga lalaki, ipahiram na po natin yung NOAA sa mga makibayanihan. At tayo po, yung may mga sasakyan po, pahiram ng sasakyan ninyo sa mga pupunta po sa December 20 na Christmas party po ng Preda. Dalawa po yung bayanihan sa December 20 at saka 26. Kasabay na rin po yung pagtayo natin ng tent, canopy ng ating mga kabataan para po sa kanilang Christmas Youth Camp na gaganapin sa San Esteban Angeles sa December 27 to 30. Pero yung 30 po, after breakfast, uwian na po nila. So nagpapasalamat po tayo sa Panginoon kasi mayroon tayong kunting binago na kahit anong local church dapat ay common mess. Isa lang po yung kakainin, yun po yung isang binago natin. Ayon sa computation po natin ay 800 per delegate po yung ating pong 800 per delegate yung registration kasi kasama ng pagkain. Pero mayroon pong sumagot ang Faith Project through Ate Erna Santiago. Sinagot po nila yung 400 doon sa registration. So, lahat ng mga bata, you are expecting more or less 300 na mga young people na mag-gather. Lahat po nung bata, sinagot po nila yung kalahati o 400 pesos sa ating pong registration. So, mayroon pa rin. Kaya, tulungan po natin yung ating mga young people, yung inyong mga anak, inaanak, pamangkin, siyempre kakausapin po kayo para sa ilan na lang na mga registration po nila. So yun po yung ating mga ministry opportunities na kaakibat ng ating pagdiriwang ng Kapaskuhan po natin. So tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Let's pray. Hallelujah, Jesus. Aming Ama at aming Diyos, narito po kaming muli upang pasalamatan ka. And as we lit the candle of Advent, the candle of joy for the third Sunday of Advent, alam po namin na marami kaming pinagdadaanan, maraming mga pagsubok, pero dahil ikaw ang pinanggagalingan ng kagalakan, hindi kailanman mapapawi ng anumang pinagdadaanan ang galak na mula sa iyo. Aming Ama, narito po kami upang pasalamatan ka. Ibigay sa iyo ang aming taus-pusong pagsamba. Dakilain ka sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong walang hanggang habag, sa kasaganaan ng iyong biyaya, ng iyong pagpapatawad sa aming mga pagkulang at pagkasala. Pagindapatin niyo po kami ngayon, Panginoon, sa pamagitan ng iyong biyaya, na kami ay patawarin upang kami po ay karapat-dapat na tumawag sa iyong Ama. At walang maging balakid na tanggapin namin ang iyong bendisyon. Tanggapin namin ang mga tugon sa aming mga panalangin. Tanggapin namin, Panginoon, ang mga biyayang inilaan mo sa lahat ng pagkakataon ay masagana ang iyong inihanda para sa amin. At alam po namin na ikaw ay narito. Bago kami pumunta rito, alam mo po ang aming kalagayan at kami po ay mayroong mataas na expectation na ipinagkakalob mo po ang aming mga dalangin. Dalangin ko po, O Diyos, na
sa mga pangailangan ng bawat isa. Patuloy niyo po kaming pagpalain. Hindi lang yung kakailanganin namin para may handa kami sa Noche Buena, kundi higit pa, sapagkat yun naman yung pangako mo. At napatunayan na namin ng maraming beses, Panginoon, that you are giving more than enough. Salamat po ng marami. Dalangin ko po na patuloy niyo po kaming pagpalain sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, sa aming mga pamamaraan na kumita. Lord, lagi kang nagpapahayag ng iyong kadakilaan at alam po namin na hindi niyo po kami pagkukulangan. We continue to claim the spirit of Christmas na mas lalo pang lumago ang aming pananampalataya. Hindi lang basta dadaan ang Pasko 2025, kundi magbigay ito ng marka ng paglago sa amin. Samahan niyo po kami ang aming pong paghahanda tuwing simbang gabi. Samahan niyo po kami, samahan niyo po ang mga tagapagsalita. Samahan niyo po ang mga learners namin na aawit, ang mga tagapanguna. Gamitin niyo po ang mga simbang gabi upang may handa niyo po kami na salubungin ang Pasko na punong-puno ng pag-asa, ng kagalakan na nagmumula sa iyo. Bless niyo po kami, Panginoon, sa aming pong pinakamalaking Preda outreach for this year. Dalangin po namin ang more or less 100 young boys and girls sa amin pong gagawing Christmas party. Bigyan niyo po kami ng puso, ng pag-ibig na nagmumula sa iyo na i-share po namin sa kanila. Na kahit malayo sila sa kanilang pamilya, for that special time, gawin niyo po kaming mga tatay, nanay, mga kapatid nila. Higit sa lahat, makita po nila ang iyong mukha sa amin. Madama nila ang Merry Christmas sa pamamagitan po ng aming pong kagalakan na dadalhin sa kanila. Ngayon pa lang, bless niyo po ang church, ang CLC, ang mga sasama po sa amin, at alam po namin na magdudulot kami ng kagalakan para sa lahat. Ihanda mo po ang mga young people para sa aming Christmas Youth Camp. Ihanda niyo po ang aming venue, ang mga speakers, at ang lahat, Panginoon. Salamat po ng marami. I am praying, God, for our beloved nation. Alam ko po na mayroon kang pagkilos sa buhay ng aming Pangulo, sa buhay ng lahat ng pamunuan. We are praying, God, for our Congress, the lower and upper chamber. Bless niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga pamunuan at lahat ng sangay ng pamahalaan. Ngayong Pasko, tunay na patuloy na mag-umapaw ang iyo pong layunin na magkaroon ng kapayapaan, ng katarungan sa kabuuan ng aming bansang Pilipinas. Ihanda niyo po kami sa isang masaganang bukas na siyang pangarap mo para sa nag-iisang Kristiyanong bansa sa Asia. Lord, I'm praying for the silent prayers of my brothers and sisters. Pakinggan niyo po, tugunin niyo po, pagpalaan niyo po kami. Sapagkat ang lahat ng mga panalangin na ito ay pinapanalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways
to His side. With love and strength for each new day, He will make our way. He will make our way. Tinatawagan po ang mga bata para sa kanilang mga awit, sayaw. Okay, sige mga bata, tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na siyang pinakadakila sa lahat, Ikaw po, Lord, ang mag-bless mga batang nakaluhod sa iyong harapan dahil ikaw na rin po ang nagsabi na sa kanilang mga presensya, Panginoon, ang iyong kaharian
nasa sa kanila. I-bless mo po, Panginoon, ang mga batang ito sa kanilang paglalaro, sa kanilang mga pag-aaral. Ikaw po rin po, Panginoon, ang mag-bless sa kanilang mga magulang. Ingatan mo po ang bawat isa sa kanila, ang mga bata, Panginoon, na hindi namin kasama dahil sila ay may karamdaman. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Ikaw po, Panginoon, ang mag-bless sa buong isang linggong kanilang paglalaro at pag-aaral. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Pagbasa sa banal na kasulatan, sa lumang tipan, Isaiah 35 verses 1 to 10, ganito ang sinasabi. Ang landas ng kabanalan. Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya. Mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit ng tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ni Yahweh. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig. At ang mga batis ay dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang ng lupa ay babalong ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas na kabanalan. Ang mga makasalanan at mga hangal sa landas na ito ay di makakaraan. Walang leon o mabangis na hayop na makakalapit doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ni Yahweh ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng papuri. Paghaharian sila ng kaligayahan, lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Tayo pong lahat sa pangalawang pagbasa mula sa Mateo chapter 11 verses 1 to 11. Ang mga sinugo ni Juan Bautista. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?
Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakikita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kitungin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nagalinlangan sa akin. Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy sa hangin? Ano ang inyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan o mga nagdadamit ng maringal na nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang suko ng aking ipinadalang mauuna sa inyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Jesus, kay Juan Bautista, ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila sa Kanya. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang banal na salita. Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Curb upon my heart, the good that sets me free.
Palakpakan po natin ang ating mayang people. At natutuwa tayo sa kanila. Ako personal ay nagagalak ako sa ating mga kabataan na sa kanila pong pagpupunyagi at paglilingkod sa Panginoon. Kaya gusto ko silang i-treat Kaya sa after CI, mamili kayo kung saan tayo magkape, sa Starbucks, So hanapin niyo ako sa December 34 para i-treat ko kayo. Mamili tayo kung saan ninyo gustong pupunta. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Third Sunday of Advent, it is also called Gaudete Sunday. Kasi po, nanggaling yon sa Latin, yung opening ng entrance sa antiphon na Gaudete in Domino Semper. Ang ibig sabihin ay rejoice in the Lord always. At yung color ng joy sa Latin ay pink. Kaya po, yun yung sinisimbolo. Siya yung naiibang color sa ating Advent candle. Rose or pink vestments and rose candles, often called the shepherd's candle, signifying joy and light breaking through the darkness. Yun po yung kanya pong symbol. So, we are celebrating the third Sunday of Advent na nagsasabi ng kagalakan sa atin. Hindi lang yung nabagyo. Sabi ko sa prayer ko kanina na marami tayong pinagdadaanan. Yet, the spirit of Christmas is so strong. Yung Diyos na pinanggagalingan ng joy sa buhay natin, yan ay mayroong isang kapangyarihan na tatalo sa anumang kalungkutan at hindi magandang kalagayan ng buhay. Mananaig yung Spirit of Christmas sa anumang situation ng buhay natin, kaya may joy sa puso natin. Nung ginagawa ko yung mensahe na ito, may nadaanan akong isang billboard. Sabi niya, "We deliver joy." Kung malungkot ka, pwede kayang magpa-deliver ka ng joy. At mayroon kayang laging available na joy na sa panahon ng kalungkutan natin. Actually po, nung iniisip ko kung paano ko sisimulan yung mensahe na ito, papunta kami kahapon sa Christmas cheers ng mga workers ng Sambales at Bataan na inorganize ninyo po na mga laiko. Sobrang saya. At last day naman ay kasama yung faculty and staff, nag-enjoy po kami sa pagsasama-sama sa Mahogany, ano yun, Sir Ryan? Mahogany Spring Resort. Mayroon po dyan sa na maganda. Pero gusto kong maintindihan natin itong gustong ipahiwatig. Sabi niya, we deliver joy. Joy is always available. Even in the midst of suffering and sorrows. Mayroong ka pwedeng pagkunan. And the joy of God is free delivery. Di ba parang hindi magkatugma na itong nagde-deliver ng joy ay ang joy kasi na tinutukoy ko is unlimited. Free delivery, unlimited
always available because it is the joy that comes from God. It is the joy that comes from the Lord. And if we will look at the first Christmas, Jesus came freely delivered by the Father, freely delivered by the Holy Spirit. And on the first Christmas, joy was born. Basahin ko po yung ilang mga talata sa teksto natin. Subukan nating makita yung gustong mensahe ng Panginoon. Sa Isaiah chapter 35, basahin ko po yung ilang mga talata. Verse 1 and 2, muling sasaya ang ulilang lupain na matagal ng tigang. Mamumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Ang disyerto ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Lebanon at mamumunga ng sagana tulad ng Carmel at Sharon. Mamasdan ng lahat ang kaluwalhatian at kapangyarihan ni Yahweh. Verse 5, ang mga bulag ay makakakita, makakarinig ang mga bingi, mga pilay ay lulundag na parang usa. Aawit sa galak ang mga pipi mula sa kaparangan, ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto. Verse 10, babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh at masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan, ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. At sa gospel reading natin for this week, ang story po dito ay the story of John the Baptist na nandun po siya sa loob ng kulungan. Verse 2, nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan, sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay. Gumagaling at lumilinis ang mga kitungin. Nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at ipinangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Verse 6, mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Tayo manalangin. Aming Ama at aming Diyos, katagpuin niyo po kaming muli sa pamagitan ng iyong mga salita. Muli naming hanguin ang kagalakan na sa iyo lamang nagmumula. Sa panahong ito ng mga kalungkutan, ng walang katiyakan, na kalagayan ng buhay at ng mundong ito na aming ginagalawan. Magsalita ka po, makinig po kami. Ikaw po ang dakilang guro at ang kinin namin ang iyo pong biyaya ng kagalakan para sa aming lahat. Hindi lamang sa araw na ito, kundi sa araw-araw ng aming buhay. Pagpalain niyo po kaming lahat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Sa Philippians chapter 4 verse 4 ay inilarawan ni Apostol Pablo yung kagalakan na kinakailangan nating angkinin. Rejoice in the Lord always. Sabi niya, again I say rejoice. Na yung kagalakan na ito dapat hindi mawala. Yan ay angkinin natin sa araw-araw. Balikan natin ang ilang mga talata ng Isaiah. Ang Isaiah chapter 35 ay isang kalipunan ng mga pangako ng pagdating ng ating Panginoon Kristo. At
dito ay inihalon tulad sa isang tigang na disyerto ang kalagayan ng bansang Israel. At maaring yan yung kalagayan ng mundo na ginagalawan natin ngayon. Ang pangako, in the wilderness and the dry land shall be glad, and the desert shall rejoice, and blossom as the rose. It shall blossom abundantly, and rejoice even with joy and singing. Ito yung malalim na kagalakan na kahit na sa negatibong kalagayan ng isang bansang punong-puno ng kaguluhan at walang katiyakan, ang ipinangako sa kanila ay magkakaroon ng kagalakan sa gitna ng kanilang kalagayan. At parang ang sabi niya ay uusbong ang isang halaman na mamumulaklak at ang mga tao ay magkakaroon ng pag-aawitan dahil sa kanilang kagalakan. So, yun yung pangako ng Panginoon na tinupad niya sa kanyang pagdating. The first Christmas, and as we are celebrating Christmas, ito yung inaangkin natin na mayroong biyaya ng bagong pag-asa ng kagalakan na aanihin natin. Sa verse 8, ang sabi niya dito, magkakaroon ng isang maluwang na lansangan. There will be a highway there called the road of holiness. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. And that verse is pointing to Jesus na siyang dumating at minsan sa kanyang pangangaral sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus ang tinutukoy na landas ng kabanalan na siyang dadaanan ng kagalakan na ipinangako sa atin. At yung last verse ng ating Old Testament, sabi niya po, with everlasting joy on their heads, these shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away. Mayroong isang klaseng yung hatid ng kapanganakan at pagdating ng ating Panginoong Kristo ay isang klaseng kagalakan na walang katapusan. Yung impact ng first Christmas, nag-iiko yung kanyang kagalakan at wala siyang katapusan. Sa Christmas 2030 at sa Christmas 2050 at yung mga susunod na Christmas kung hanggang saan ang dulo ng panahon, hindi matatapos ang kagalakan ng pagdating ng ating Panginoong Kristo. Kaya babalikan natin kung may pinagdadaanan ka, kapatid, may pinagdadaanan kang lungkot, may pinagdadaanan ng pagsubok ang pamilya, subukan nating makita yung ipinangakong everlasting joy. Sabi niya dyan, that you shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away. Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Yung everlasting joy, tinagalog sa magandang balita, Biblia, na galak magpakailanman. Walang klase ng lungkot, walang klase ng problema na nagbibigay lungkot, o walang klase ng
sitwasyon na malungkot sa buhay natin na hindi kayang paimbabawan ng everlasting joy na dulot ng ating Panginoong Kristo. Because God is the source of everlasting joy. Only God is the source of everlasting joy. Mayroon namang galak na nakuha natin sa mundong ito. Sabi nila, pag yung mga nagtatrabaho, tumanggap na po kayo ng bonus at saka 13 month. But pagtanggap, may saya talaga eh. Pero kung naubos na, parang wala na din, di ba? Parang, mayroon tayong, halimbawa, yung ibinibida kong, sabi niya, we deliver joy. Sabi niya, nag-enjoy pa ako sa every week, umuwi pa ako ng Santa Cruz para hindi nasasayang yung aking biyahe. Umalis pa ako dito ng 4 o'clock in the morning. Dumadaan ako sa isang store na mayroong karatula na we deliver joy. Nag-i-enjoy po ako sa kape nila. Parang kasing sarap nung kape ni Sister Ara, yung dinadala niya sa... Parang kasing lasa kasi nun yung kape. Then, tinalo nung kasi dati, dumadaan ako sa isang, nag-offer ng big breakfast. Parang natalo yun nung may bago akong ngayon, nagbibigay ng joy na kinakain. Bacon, cheese, egg, pancake sandwich. Masarap. Kasama ng kape. Pero yung joy na yon at lahat ng mga nararanasan natin sa mundong ito, para sa akin, kakaiba yung ino-offer ng God na everlasting joy. It may connect. Pwede mong i-connecta kasi yun naman yung pangako ng Panginoon eh. Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. So yan yung mga idinadagdag ng Panginoon na kagalakan. Galing din naman talaga sa Kanya, yung mga yan. Pero gusto nating makuha ngayong umaga itong everlasting joy na sinasabi ng Panginoon. So, it is a great joy that God provides more than we need. Higit sa bonus, higit sa masarap na pagkain, higit sa lahat ng pwede nating matamo sa mundong ito. Kasi yung Panginoon naman, sabi niya, I will provide. Pinoprovide niya yung lahat ng mga pangangailangan natin. At sigurado po ako, yung Noche Buena natin, it's more than 500. Kasi God is our great provider. He is providing more than we need. At maraming pagkakataon na sa panahon ng mga pangangailangan. Kasi ipinaparanas naman sa atin ng Panginoon na mawalan. May maraking pangangailangan. For us to grab a God who is a God who is more than enough para panghawakan natin ng isang Diyos na kayang ibigay yung lahat ng pangangailangan natin at higit pa. Yung everlasting joy na tinutukoy natin, it is a great joy that lead us to our dreams and victories. It's more than that. Yung matupad natin yung mga pangarap natin, makita natin yung mga anak natin nag-graduate, nakapasa sa kanilang board exam, makakuha ng lahat at makita natin na unti-unti nating naabot yung ating mga pangarap bilang pamilya, ang daming tagumpay ng buhay na ipinaparanas sa atin. But that everlasting joy that Jesus offered on the first Christmas is more than to this joy of fulfilling dreams and obtaining victories. Higit pa dyan, ang gustong kagalakan ng Diyos na ipagkaloob sa atin. And it is the saddest story if we miss
this great and everlasting joy. Sayang kung yung mundong ito ay lilipas o kaya tayo ay mamamatay na hindi natin naranasan na mayroon at ma-share yung pinag-uusapan nating everlasting joy. Gamitin natin yung story ni John the Baptist. Maalala natin si John the Baptist, siya yung ipinangako, maunang, mayroong prophecy about his coming. Siya yung maunang maghahanda sa daraanan ng Misaya. At nagkaroon ng katuparan na siya ay maipanganak ng matatanda ng mga magulang at may panganak si John the Baptist. According to some studies, sa mga biblical studies, John the Baptist is the old prophet Elijah sa pag-aaral. So, idinala siya na may panganak upang ihanda niya yung daraanan ng Panginoon. At tiniyak naman niya, sabi niya, ako nagbabautismo ako sa tubig, pero mayroong higit na dakila na darating kaysa sa akin. Siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Hindi man lang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. At na-fulfill niya yung pangako sa kanya. Sa Jordan River, nandoon siya na nangangaral, sinabi niya na magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. At napakaraming mga Hudyo na nagpabautismo bilang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Pero our gospel for today is the saddest story in the life of John the Baptist. Dahil sa kanyang boldness sa pangangaral, siya po ay ikinulong. At sa kanyang pagkakulong, dumanas siya ng isa sa pwedeng nakakatakot na mangyari sa buhay ng isang mananampalataya. Ano po yun? Nakabilanggo noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang ginagawa ni Kristo, kahit nagsugo siya ng ilang mga alagad, verse 3, upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Hindi mo sukat akalain ng isang John the Baptist ay magsugo ng kanyang mga alagad upang tanungin kay Jesus yung tanong na ito. Are you the one who is to come? Or should we expect someone else? Kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? So, itong tanong na ito ay kinakitaan sa pagsusuri ng agam-agam ng pagdududa ni John the Baptist. Puntahan muna natin yung kanyang sitwasyon. Nandun siya sa loob ng kulungan. Siguro po, ang kulungan, di pa natin ang nakita lang natin ay na nakabisit lang tayo. Pero kung makarinig tayo ng story ng mga taong nakulong, pabigatin pa natin ng konti, na mga taong nakulong na walang kasalanan. Makita natin kung paano yung sitwasyon at nararamdaman ni Juan Bautista dito, kasi sa kanyang ginawa na ministeryo sa ating Panginoong Kristo,
Parang ito yung kanyang downfall. At nasulat yung kanyang story na ito upang makita natin yung pag-angkin natin doon sa tinatawag nating everlasting joy na pinag-usapan natin ngayon. Are you the one who is to come, or should we expect someone else? That I am very sure that somehow along the way of our Christian journey, nagduda din naman tayo. Di ba? Yung mga simpleng sinasabi natin, Panginoon, kung talagang totoo ka, ayusin niyo po yung problema namin. Sa panahon ng pagkakasakit, Panginoon, kung talagang totoo ka, pagalingin niyo po ako. Sa panahon ng kaguluhan, ng sitwasyon ng family, mayroong malaking pinagdaan ng pagsubok, Panginoon, totoo ka po ba? Which we can translate in the same question of John the Baptist. Are you the one who is to come, or should we expect someone else? Hindi lang siya, tayo man. Meron tayong pinagdadaanan. Pero ang maganda po, mayroong isang article na sinasabi, doubt is the first thing for you to deepen your faith. Kinakailangan gamutin mo agad. Hindi tayo exempted dyan katulad ni John the Baptist. Pero kinakailangan na makita natin yung solusyon. Babalikan ko yung kanina, yung aking simple sa inyo, opening. God in the first Christmas delivered His only begotten Son. His love is unlimited and always available. His everlasting joy is always available for us to grab. Kailangan natin lang na namin ito at ilagay lagi sa buhay natin. Walang klase ng sitwasyon na hindi kayang tabunan ng pangako ng kagalakan ng ating Panginoon. Maraming beses nating tinanong kung si Jesus ba yan. Matthew 11, verse 4 to 5. Jesus replied, yung mga alagad, si John the Baptist mayroon siyang alagad. Doon sa kulungan, inutusan niya sila. Si Jesus, nasa lansangan siya, nangangaral, nagpapagaling siya ng may sakit. Maraming mga bulag nakakakita. Kaya ito yung sabi ni Jesus, go back and report to John what you hear and see. The blind receive sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is preached to the poor. Yung verses na ito, ay yung portion niya, yung binasa natin sa 35, kanina, Isaiah 35. At yung ibang portion niya, sa Isaiah chapter 61. Ang sinasabi ni Jesus sa mga inutusan ni Juan, ako yung ipinangako. And this Christmas 2025, nagdiriwang tayo ng Pasko. Magdiriwang tayo ng Pasko sa tema na si Kristo ang ipinangakong tagapagligtas na dumating. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa Kanya pong biyaya. At the same time, tayo din, mayroon tayong mga karanasan, siguro hindi ganyang kalaki na nakita natin, pero maraming pagkakataon na tayo ay nagkasakit at pinagaling. Mayroon at mayroong himala na naranasan natin sa Panginoon. Pero yung sinasabi ko po, the greatest joy is more than our experiences of God's miracles.
It's more than that. Nasubukan mong nagkasakit at pinagaling. Nasubukan mo ng himala ng Panginoon. That greatest and everlasting joy that we are talking about, it's more than God's miracles. Because that everlasting joy we have is our Savior, our Lord Jesus Christ. Siya yung kagalakan. Wala na sigurong papalit na kagalakan na ngayon sa ating puso, sa ating buhay, mayroon tayong Panginoon at tagapagligtas, ang ating Panginoon. Siya yung sinasabi natin kanina na unlimited, always available, at pre-delivered na ginamit sa atin ng Panginoon. Wala na sigurong greatest joy than our sins are forgiven because of Jesus' death on the cross. At ito po, last one. The greatest joy is we are citizens of heaven and entitled to a life everlasting. Wala nang pwedeng papalit doon. Doon natin hanguin lagi yung galak na walang hanggan o kagalakang magpakailanman, sabi ng mabuting balita na ipinagkakaroon sa atin. Mayroon pa ba na pwedeng pumalit sa isang saya na mayroon kang tagapagligtas, pinatawad ang iyong mga kasalanan, at ikaw ay mamamayan ng langit, at ikaw ay mayroong nakahandang regalo na buhay na walang hanggan. Sabi ng last verse, truly I say to you, among those born of women, there has arisen no one greater than John the Baptist. Yet the one who is least in the kingdom of heaven is greater than he. Ito po ang isa sa verse sa Bible na masyadong controversy. Sabi ni Jesus mismo, si John the Baptist, sa lahat ng ipinanganak, tayo po, lahat ng tao, wala nang hihigit na dakila kay John the Baptist. Pero, sabi niya, yung nakabold, yet the one who is least in the kingdom of heaven is greater than he. Pero, lahat ng doon sa kaharian ng langit, yung pinakaaba doon, mas dakila pa siya kay John the Baptist. Wag nating hayaan na mayroong isang maliit na doubt na mag-grow sa buhay natin na hindi natin magamot. Wag nating hayaan na mayroong kalungkutan na magbibigay sa atin ng doubt na hindi natin magagamot sapagkat yan ang magbibigay sa atin ng kalugihan. How come that the least is greater than the greatest? Sa paraiso, sa kaharian ng langit, walang puwang yung pagdududa. Kaya po, sabi niya dito, mayroong isang article about the Third Sunday Advent na sumulat ng isang, sabi niya, soar above your doubts. Dahil sa iyong pananampalataya, dapat matabunan niya yung, dito ka sa ibabaw ng iyong pagdududa at ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon Kristo ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Upang mapagtagumpayan natin yung duda, mapagtagumpayan natin yung lungkot at mamayani, yung biyaya ng kagalakan ng Panginoon. Because on the first Christmas, more than 2,000 years ago, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Pinanganak ang ating dakilang tagapagligtas para sa atin, para sa akin, para sa ating lahat. At siya ang ating dakilang Panginoon. Kaya ito po yung last po na
bahagi ng aking pagbulay-bulay. We have the real Savior, our Lord Jesus. Let's have the real joy. Kung mayroon tayong totoong tagapagligtas sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, sa pamamagitan din niya ay magkaroon tayo ng tunay na galak sa ating puso. Isang galak na pang magpakailanman. Pansinin natin. Matthew chapter 11 verse 1 to 10. 1 to 11 yung verse natin. Sa dulo ng Matthew chapter 11, ipinanganak yung verse na ito na so much familiar sa ating lahat. Yung mga talata, come to me. Lumapit kayo sa akin. Come to me who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Kaya sabi ko po kanina, lahat po tayo ay vulnerable ng makaranas ng problema. Pero lagi nating tatandaan, mayroong isang invitation, si Jesus, na walang mabigatan, na walang susuko kasi mayroong mabigat na pinagdaanan, mayroong pasan-pasan na bigat sa buhay na ito. Kasi siya ay nag-anyaya. Kung mayroon tayong pinagdadaan ng mabigat, lumapit tayo sa Kanya. Tagalogin natin yung panyaya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Sabi ng Panginoon sa John 16 verse 33, these things I have spoken to you so that in me you may have peace. In the world you have tribulation. Take note mga kapatid, sinabi mismo ng ating Panginoon Kristo, there should be sorrow because in this world there is suffering. There is tribulation. Pero sabi niya, but take courage. I have overcome the world. Our Savior, the source of everlasting joy, is an overcomer. He overcome the world. He overcome the darkness, and He is our everlasting joy forever. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Nasa panahon po tayo ng paghahandog. Tinatawagan po ang mga tagalikom upang likumin na ng ating mga handog.
Aming Diyos, Diyos Ama ng pagpapala at biyaya, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong kadakilaan. You provide our needs. Patuloy mong ipinagkakaloob ang iyong mga pangako. At mula dito, Panginoon, isang pagpapasalamat at muling mga panalangin para sa aming mga pangailangan at higit pa. Pagpalaan niyo po, through these offerings, I declare financial breakthrough. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Atin pong awitin ang awit ng pagtatalaga at pasasalamat, Blessed Assurance. Tagang maligaya ang idinulot ng Diyos Ama sa kaluluwa nagkasala na ililigtas sa parusa. Ako'y aawit gamit araw sa pagpupuri walang humpay arang kay Jesus na pangalan. Purihin natin walang hanggan. Wagas na handog ng pagsuko, wagas na daing sa pagsamo, wagas na labi, sampung puso, ang ihahandog ng pangako. Ako'y aawit gabing araw sa pagpupuri walang humpay arang kay Jesus na pangalan. Purihin natin walang hanggan. Tayo magsitayo. Ang pag-ibig sa Diyos at ako'y isusuli upang malayo sa panganib at sa piling ko yang langit. Ako'y aawit gabing araw sa pagpupuri walang humpay arang kay Jesus na pangalan. Purihin natin walang hanggan. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa kagalakan ng aming mga puso na mayroon kaming Diyos na nagkakaloob ng lahat ng aming mga pangailangan at higit pa. Mayroon kaming Diyos na tumutulong sa amin upang maabot namin ang aming mga pangarap na nangako sa amin ng isang magandang bukas na punong-puno ng pag-asa. Nagpapasalamat kami sapagkat mayroong Diyos na kasama namin sa bawat pagsubok. Mayroong Diyos na nagpapagaling kung kami po ay magkasakit. But our thanksgiving today, it is more than that because we have you as our everlasting joy. Mayroong kaming Panginoon na namatay sa krus at nabuhay na maguli para sa amin. Mayroon kaming Panginoon at tagapagligtas. Mayroon kaming
Diyos na pumawi ng lahat ng aming mga kasalanan. Mayroong Diyos na nagbukas ng isang daan upang makabalik kami sa paraiso at tanggapin ang buhay na walang hanggan. Panginoon, naway makita namin ang sekreto ng walang hanggang kagalakan. Ang kagalakan magpakailanman ay ikaw. Higit sa kayang i-offer ng mundong ito ay ang iyong buhay para sa amin. Tulungan niyo po kami na kung dumating kami sa panahon ng pag-aagam-agam at pagdududa, ma-avail namin ang laging handang ipagkaloob na walang hanggang kagalakan, na siyang papawi sa aming mga kalungkutan at muling magpapaigting ng aming pananampalataya. Pananampalataya sa isang ama na nagkaloob ng kanyang bugtong na anak at bugtong na anak na nag-alay ng kanyang buhay sa amin. At ang banal na Espiritu na nakikipisan sa amin pagpakailanman. Panginoon, dalangin ko po ang mga panalangin ng bawat isa habang kami po ay nakatayo. Nakikita niyo po kung direkta ang aming mga puso. Pagpalain niyo po kami. Nakikita niyo po, nararamdaman niyo po, naririnig po ang mga panalangin. At ang aming panalangin, patuloy niyo po kaming pagpalain. Samahan niyo po kami sa pagpapatuloy ng pagtatagumpay ng pananampalataya. And as we are on our journey on this Christian faith, we always need you, O God. Kailangan ka namin. Sapagkat sa iyo lang namin matatagpuan ang walang hanggang kagalakan. Salamat. Pagpalain niyo po mga panalangin ng aking mga kapatid. Muli kaming pansamantalang maghiwa-hiwalay, nataglay ang kakaibang kagalakan na inilagay mo sa aming mga puso. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Mga kapatid, patuloy tayong kupkupin ng pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago. Isang pag-ibig na hindi nauubos. Sumaatin ang kanyang lubos na kapangyarihan na sa Diyos walang mahirap at walang imposible para sa Kanya. Sumaatin ang lahat ng Kanyang pangako at masaganang pagpapala. Tanggapin natin lahat ng mga ito ngayon, bukas at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Palakpakan natin si Lord. Payo tayong taglay ang kagalakan. And let us rejoice in the Lord always. Hallelujah. Hallelujah.
Ayan, announcement lang po bago po tayo umuwi. May ilalagay po kaming bond paper po dyan sa likod. Ito po yung food sponsors po ng mga simbang gabi. Kung yung family po natin, gusto po nating makibahagi na magbigay po ng snacks para po sa ating mga simbang gabi. Pakilagay na lang po yung family name po ninyo dito po sa mga papel. Kung anong date po kayo. Meron na po yung 24. Halimbawa po ganito po, Ebalo, Baroga. Wala na pong kukuha ng 24. Sinarili po na. Hindi. Pero ayan po, December 16 wala pa po. December 17 meron na po. Pero kung gusto nyo pa pong idagdag yung family po ninyo dito po sa day na ito, pwede pa po. So ilagay ko po doon, bago po tayo umuwi, sana po makompleto po natin today yung ating pong mga food sponsors ng December 16. Hindi po kailangan na super bongga po ng merienda natin. Simple lang po ay okay na po. At pakisama din po na may mga kasama po tayong mga bata sa atin pong mga simbang gabi. Yun lang po, marami pong salamat. Mga kabataan po, maiwan po sa kinder room.